lahat ng aming main lines ay energized, so wala po kaming mga naka-isolate ng mga feeders na tinatawag namin ng backbone. Ang meron lang kami ngayon ay yung mga isolated na mga service drops na tinatawag namin. Gawa ng malalim na tubig, baha doon sa kanilang lugar. Ito po yung karamihan po nasa Bacayo Sur ng Dagupan City, sa Lasip Grande, again sa Dagupan City, and then sa Talibao sa Calasiao. So karamihan po ng isolated namin ng mga bahay naka-locate po doon sa mga lugar na nabanggit ko. Pero yung lahat ng substations namin, lahat ng main lines namin are all energized. Sa amin, ongoing yung aming information campaign sa aming Facebook, and then yung mga tao namin, kung meron silang interaction with the customers, and then also with yung mga sa counterpart namin sa LGUs. Pagka meron kami kasi tinatawag na connection boundary. So ang connection boundary kasi is andun lang kami sa may metro. So yung mga wires papasok ng bahay, hindi na po namin hindi na po namin responsibility. So ina-advise namin yung mga customers namin, lalo na sa mga malimit palubog na lugar, kapag nakita nila na pumasok na yung tubig sa kanilang bahay o kaya malapit na, marahil na i-off na nila yung kanilang main breakers sa bahay nila para hindi na po magkaroon ng any untoward incident. And ganun din po pag may mga napansin silang mga linya namin na kung sakali ay nakalaylay o kaya mayroong nag-spark, mga ganon, i-report po agad sa aming opisina. At huwag pong lumapit o huwag pong i-resolve na sila lang po para makaiwas po sa aksidente. Mm-hmm. So yung blow dry sila, hayaan muna na matuyo bago gamitin. Tsaka yung mga appliances na nabasa, yun, ipatuyo mo muna. O kaya kung nasira na siya, kung hindi na talaga pwedeng gamitin, huwag na pong ipilit. So, ganun po yung, pero ano naman basic experience namin, alam na rin po ng mga lugar na bahain yung kanilang gagawin kasi siyempre taon-taon po kasing nababaha sila. So, pagka medyo summertime, dinidesign na rin po nila yung bahay nila na yung kanilang mga saksakan ay nasa second floor, o yung kanilang mga breakers ay nasa second floor, hindi naaabot ng baha. So, yun po yung kagandahan din kasi nag-adapt na rin po yung mga customers. So, more or less alam na rin po nila kung ano yung dapat gawin. Yun po yung kagandahan doon sa situation. Customers namin, gaya na nabanggit ko kanina, although may suspension and disconnection, kung meron na po tayong pabayad doon sa mga naunang buwan, like sa May o sa June, pwede na po natin i-settle yun para hindi na po tayo maipunan. Again, wala po kaming disconnection hanggang October. And then, dahil po maulan, gagaya rin na nabanggit ko kanina, kung malapit nang abutin yung bahay natin o pasukin ng baha, ipatayin po natin yung ating mga circuit breaker. O kung may mga extension wires tayo na pinagsasaksakan ng mga appliances at ito ay nakalapag lang sa ground, maaari po na ito ay itaas at ilagay sa medyo safe na lugar o hindi siya mabasa kasi baka magkaroon ng grounded na wires at ayaw natin magkaroon ng untoward incident. And then isa rin po kasi may mga na-report sa amin na may mga napansin yung mga tauhan namin, yung mga maaari lang po na kung tayo po ay maggagawa ng sampayan ng damit, huwag po tayong magkabit ng mga sampayan sa poste ng kuryente. Mm-hmm. Lalo na pag kumamit tayo ng mga alambre, iwasan po natin yung gano'n. O kaya magsampay
sa mga wires kasi alam po natin medyo mahirap magpatuyo ng damit ngayon kasi tuloy-tuloy po yung ulan at baka napuno na po yung ating sampayan. Makita natin pwede magsampay sa wire, iwasan po natin magsampay doon sa mga wires, baka may mga nabalatan na wires at may mangyari na ayaw natin mangyari.